Olivia's POV. Tila handa na namang manuntok. Ikaw naman, Zefiro, hindi ka na mabiro. Don't worry. Sayong-sayo lang siya, walang aagaw sa... Tumingin si Kenji sa kanya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang binata na pareho ng kalmado ngayon. Kanina lang, sinuntok ng amo niya sa Sir Kenji tapos nag-uusap na ang dalawa ngayon na parang walang nangyari. Pero aaminin niya na kaya siya na maayos. Akala niya magbubugbugan ang dalawa at kapag nangyari yon, iiwanan niya talaga ang mga to. Saka na bang sinasabi ni Sir Kenji na walang aagaw sa amo niya sa kanya? Sinong kanya? Siya? Sa pagkakaalam ni Olivia, walang nobyo ang amo niya. Paano magkakanobya ang binata kung nuknukan ang sama ugali nito? Kaya't sino naman kaya ang tinutukoy ni Sir Kenji? Bye Olivia! Feel free to roam at my mall. Anito bago tuloy ang umalis. Nanlalaki ang matang sinundan niya ng tingin ng lalaki. Mall ito ni Sir Kenji? OMG! Ganito ba kayayaman ng magkakaibigan? Tama ng pagtingin sa kanya, Olivia. Di naman ganun kagwapo isang yun eh. May inis sa tono na sabi ni Zefiro. Tumingin siya dito. Anong hindi gwapo, sir? Ang gwapo kayo ni Sir Kenji. Lahat ng mga kaibigan mo mukhang mga artista, tapos malaki pa ang mga katawan. Natutop niya ang bibig dahil sa kadaldalan. Baka mamaya akalain pa ng amo niya, pinagnanasahan niya mga kaibigan nito. Saglit na nagdilim ang mukha ni Zefiro. Simula ngayon, kakaltasan ko ang sahod mo sa ting magagapuhan ka sa ibang lalaki. Nagpatiunang naglakad ang binata at niwan siya. Ano? Di lang pala si Sir Kenji may tama sa utak eh, maging ang lalaking to. Teka naman sir, humabol siya sa binata. Bakit kakaltasan niyo ko? Wala namang masamang pumuri ng mga gwapo. Minus 10,000. Ani Zefiro na kinalaki ng mga mata niya. Sir naman, inistong humarap sa kanya. Nagrereklamo ka ba, Olivia? Natameme siya at nabinging ngumiti. Hindi sir, bakit naman ako magrereklamo, di ba? Kainis naman. Bakit bigla nagkaroon ng ganitong rules? Wala naman talagang masamang pumuri ng mga gwapo eh. Natigil siya sa paglalakad. Sir Zefiro, tawag niya sa amo. Huminto ito at tumingin sa kanya na may pagtatanong sa gwapong mukha. Simula ba ngayon, pangit ka na rin sa paningin ko? Nalukot na mukha ng binata. Minus 10,000 again. Sir! Sa kabilang banda. Aray, sorry na. Pagmamakaawa ni Zed. Piningot lang naman niya ito na madiin. Sorry na sabi, huwag ka nang magalit. Paano hindi ako magagalit? Nangako ka sa akin na sasamahan mo akong mamili sa Divisoria. Tapos bigla ka nalang uuwi nang hindi nagsasabi? Sa bagay, naging masaya din naman ang araw niya kasama ng amo ko. Teka, ano bang sinasabi ko? Paano naging masaya? Nasapian nga ito. Sorry na talaga, Olivia. Inutusan kasi ako ni Sir Zefiro na umuwi ng maaga eh. Ang sabi nito siya na daw ang bahala sa'yo. Nakangawing sabi ni Zed habang hawak ang tenga. Si Sir Zefiro na ang bahala? Napasimangot siya na maalala ang nangyari. Tama si Sir Kenji, daig pa nila ni Zefiro ang nag-date. Pareho silang nagulat ni Zed nang bigla lumitaw ang amo nila. Nakatayo ito at nakatingin sa kanila na madilim ang mukha. Sabay silang naparanok ni Zed dahil sa takot at gulat. Nag-uusap lang po kami ni Zed, Sir Zefiro, hindi po kami naghaharutan, promise. Nakataas pa ang kamay na sabi niya rito. Mahirap na, baka kauno na naman ang isipin nito. Hindi kumibo si Sir Zefiro, dumaan to sa pagitan nila ni Zed. Kumuha na malamig na soft drinks sa ref. Nagtataka tuloy siya. May malaking ref naman ang amo niya sa kwarto. Bakit bumababa pa ito para kumuha ng soft drinks? Pareho nilang sinundan ni Zed ng tingin ng amo na papalayo. Alam mo, nagtataka ko dyan kay Sir Zefiro, ani Zed. Kumunot ang noon niya. Bakit? Kasi hindi naman si Sir Zefiro nagsasama ng iba kapag papunta to sa mga hotels niya. Kaya naman nakapagtataka, sinama ka niya? Magtapat ka nga sa akin, Olivia. Seryosong tumingin sa kanya si Zed. Kinabahan tuloy siya. Baka mamaya makalata si Zed na may crush siya sa amo nila. May alam ka bang sekreto ni Sir Zefiro, no? Tapos na blackmail mo siya. Kung ano-ano namang iniisip mo. Kung kutusan kaya kita, gusto mo? Pinakita niya ang kamao dito. Makalipas na ilang sandali, nagpaalam na sa kanya si Zed. Siya naman naiwang tulala sa kusina. Tulala at hindi makapaniwala na nagka-crush siya sa amo niya. Paano nangyari na nagkagusto siya rito ang sama kaya ng ugali nito? Ano ang kagusto-gusto kay Zefiro bukod sa gwapo ito? Bukod sa malaki ang katawan? Bukod sa malaki ang
Malaki ang galit sa mundo. Wala naman, 'di ba? Makapagluto na nga't na may maipakain sa demonyong amo niya na crush na niya. Pagkatapos magluto, naghain na si Olivia, katulad ng palagi niyang ginagawa. Eksaheradang napahawak pa siya sa dibdib dahil sa pagharap niya para sana bumalik sa kusina nang bigla nasa harapan niya ang binata. Akmang aalis siya na magsalita ito. Simula ngayon, sasabay ka na sa akin sa pagkain, Olivia. Anito bago mo po. Muntik nang malaglag ang panga niya sa narinig. Ano ulit yon, sir? Tanong niya na medyo nilapit ang tenga. Umupo ng tuwid ang binata at tumingin pa sa diretso sa mga mata niya. Simula ngayon, sabay tayong kakain sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Malinaw? Napaatras siya at tinakip ang kamay dahil sa malakas na kabog ng puso niya. Diyos ko, aatakin yata ako sa pinagsasabi ni Sir Zefiro. Ani ng utak niya. Teka lang, di kaya may plano tong di maganda sa kanya? Nakakapagtaka kasi na bigla itong bumait. Paano kung may masama pala tong balak? Paano kung hiyain siya nito? Naiintindihan mo ba ako, Olivia? Pero bakit naman po, Sir Zefiro? May plano ka bang hiyain ako? Sinasabi ko sa'yo, Sir Zefiro, kahit na crush, ibig kong sabihin, kahit amo kita, hindi ko iyahain ang sarili ko sa'yo ha, marunong akong mangarate. Sumipa pa siya sa hangin pero agad nanlaki ang mata niya nang maalalang napakaiksi pala ng palda niya. Ang ending, nakita ng lumang undies niya. Pulang-pulang mukha, nagyuko siya ng mukha. Bakit kasi ayaw pumayag ni Miss Celia ang palitan ng uniforme niya? Huwag kang mag-alala, wala naman akong balak ihain ka, Olivia. Walang kurap na sabi ng binata habang nakangitingin ang itim nitong mga mata sa kanya. Sa ngayon, Sir Zefiro, cannibal ka po? Nabura na ang pagkakrush niya rito. Nakakatakot naman pala ito. Malakas na humalakak ang amo niya pero sa kabilang banda, maganda sa pandinig ang tawa nito. Nakakatawa ka talaga, Olivia. Huwag kang mag-alala, hindi kita ihahain sa parang iniisip mo. Mabuti naman po, sir, dahil dyan, crush na ulit kita. Nanlaki ang mata niya sa sinabi. Huli na para bawiin pang sinabi niya dahil narinig na ni Zefiro. Dahil sa kaba, inipit niyang hita niya baka kasi maihi siya sa takot, oras pa ulanan siya ng panlalait nito. At ang masaklap, mapalayas na siya sa mansyon. Ang pinaghirapan niya ng ilang buwan, mapabaliwala dahil sa matabil niyang dila. May amusement sa mata na tumingin sa kanyang binata. Crush mo pala ako? Kailan pa, Olivia? Tanong nito na lalo pang nagpakaba sa kanya. Mali ka nang iniisip, Sir Zefiro. Teka, paano pa ipapaliwanag to? Hindi kita gusto dahil gwapo ka, okay? Hindi rin kita gusto dahil malaki ang katawan at talong mo, sir. Naiboga ni Zefiro ang iniinom na tubig. Basta, Sir Zefiro, hindi kita crush, okay? Nabibingi ka lang po. Tsaka sino magkakagusto sa'yo in sama kaya na ugali mo? Natutop na naman niya ang bibig sabay pikit niya. Kung pwede lang tahiin ang bibig niya, ginawa na niya. Hinihintay lang ni Olivia na makarinig ng sigaw o masasakit na salita sa amo niya. Pero ilang minuto na nakakalipas wala siyang narinig. Kaya dumilat siya. Nakita niyang nakatingin lang to sa kanya na parabang natuwa pa sa mga sinabi niya. Gusto ko na talagang maniwala na mayroon tong sabi. Dahil kung ito talagang amo niya, sigurado siya. Pinaulanan na siya ng insulto. Pero nakapagtatakang nakatingin lang to sa kanya ngayon. Be careful, Olivia. Baka bukas, hindi mo lang ako crush. Po? Anong ibig sabihin nito? Hindi niya maintindihan. Baka kasi bukas, mahal mo na ako? Ani Zefiro sa kanya. Malakas siyang humakalakhak. Naku, Sir Zefiro, malabo naman sinasabi mo. Nagpapatawa ba tong amo niya? Ako, mahalin nito? Malabo mangyari yun. Natigil siya sa pagtawa na makitang seryosong mukha ng binata. Malabo? Bakit? May mahal ka na bang iba? Galit na ekspresyon sa mukha nito. Sabihin mo sa akin kung sino, Olivia. Bakit parang pakiramdam niya may nasabi siyang hindi maganda? Sir? Tell me who is he? Tumayo si Zefiro, pinukpok ang kamao sa mesa. Sinong lalaking mahal mo, Olivia? Sa pagkakaalam ko, wala kang nobyo. Kayo na ba ni Sed? Agad siyang umiling. Magkaibigan lang po kami ni Sed, Sir Zefiro, at saka wala po akong mahal. Nagyuko siya ng mukha dahil ayaw niyang magkasalubong ang mata nila. Nakakatakot kasi ang tingin nito ngayon. Samantalang kanina lang tumatawa pa ito. Pansin ni Olivia na kahinga na maayos ang binata. Mabuti naman, umupo itong muli. Siya nga pala nasa kwarto mo ng lahat ng kailangan mo. Sa sunod na may gusto ka, magsabi ka lang sa akin, ibibigay ko. Ano man ang gusto mo? Nag-angat siya ng tingin. Po, bakit naman sir? Di na talaga niya to maintindihan. Mukhang bumait na naman to ngayon.
Huwag ka nang magtanong, kumain na tayo. Lalamig na ang pagkain? Anito at iminuwestra ang kamay sa katabi nitong upuan. Umupo ka na at kumain, Olivia. Nagtataka man umupo siya para sabayan to sa pagkain. Pero habang kumakain sila, sobrang pagkilang ang nararamdaman niya. Ilang beses tuloy niyang nakagat ang labi niya, paano kasi? Nahuhuli niya tong nakatingin sa kanya. Hindi kaya may crush din tong si Sir Zefiro sa akin? Tanong niya sa utak. Muntik tuloy lumabas ang kanin sa ilong niya dahil sa sariling naisip. Relax, Olivia. Di mo kailangang kabahan dahil sa kasama mo ko. Anang binata, may ngiti pa sa labi. Sir, may tanong po ako. Tumungo ang amo niya bilang pagpayag. May taning na po bang buhay mo? Umiling ang mukha nito. Kasi bumabait ang mga taong masama ang ugali pag malapit na silang pumanaw. Tulad niyo po, Sir Zefiro. Naisip ko po na baka may taning ng buhay ninyo. May cancer po ba kayo? May sakit sa puso? Atay? Balon-balunan? May almoranas? Pulang-pula ang mukha ng amo niya. Hanggang malakas na naman tong natawa. Stop it, Olivia. Tumatawang tinaas na Zefiro ang kamay. Hanggang ngayon, namumula pa rin ang mukha nito. Hindi yun ang dahilan, Olivia. Uminom ng tubig ang binata. Tumango-tango siya. Ibig sabihin baka tama pong isang hinala ko. Pero imposible naman. Malabo pa sa Pasig River kung tutuusin. Imposible namang crush mo ako, diba, Sir Zefiro? Kanda ubo ang amo niya habang umiinom ng tubig. Di na to muli pang nagsalita. Na matapos silang kumain, kaagad na siyang nagligpit at naglinis ng kusina. Diretso siyang pumunta sa kanyang kwarto. Nanlaki ang mata na makita ang maraming paper bag sa kwarto niya. Lahat halatang mamahalin. Ito ba ang tinutukoy ni Zefiro kanina? Kinuha niya ang isang kulay asul na paper bag. Nanlaki ang mata niya na makita ang laman nito. Ang dress na gustong gusto niya. Napatalon siya sa sobrang tuwa at agad sinukat yon at tama nga siya, bagay na bagay sa kanya. Sunod niyang binuksan ang mga puting paper bag. Umawang ang labi niya na makita na iba't ibang uri yon ng mga bag at sandals. Pati na rin isang kahon na naglalaman ng mamahaling cellphone. Sikat sa mga snatcher sa lugar nila ang gantong brand. May mga lipstick, perfume at mga alahas pa siyang nabuksan at ang huli ang napakalaglag sa panga niya. Binilhan din siya ng bagong undies at brand ni Zefiro. Paano ba ito isoli lahat? O at masaya siya pero paano kung kaltas pala ito sa sahod niya? Siguradong cellphone pa lang kabawasan na yun sa sahod. Tsaka nakakahiyang tumanggap ng gantong kamahal, no? Lalo na sa amo niya pa may pagka demonyo. Maging si Sed nagulat sa sinabi niya. Nagmamadali tong umalis na magkwento siya. Sigurado na kahit si Miss Celia magugulat din tulad ng pagkagulat niya. Sa mamalang tuloy pakiramdam niya kakaisip. Nagpunta siya ng kusina at naghanap ng pupwedeng mainom. Napangiti siya na makita ang isang bote na may pulang likido. Agad niyang binuksan yon at tinungga. May kabhan ng lasa nito kumpara sa iniinom niya na nakaraan. May konting pa ito pero agad din namang nawawala at napapalitan ng kakaibang sarap. Naubos na ni Olivia ang isa pang bote kaya naman kumuha siya ng isa pa. Tumayo siya at muntik pang mangudngod sa sahig ang mukha. Teka, bakit umiikot ang paningin ko? Nahihilo ko at parang bigat ng pakiramdam ko. May sakit ba ako? Daig pa niya ang lasing. Bigla siyang natigilan. Pilit binasa ang nasa boteng iniinom pero sumasayaw ang mga letra doon kaya hindi niya na mabasa. Masama o galing yung mga letra kayo. Ayaw niyo magpabasa? Sige, bahala kayo. Aniya tinungga ang laman ng bote. Tumayo siya at nagpunta sa pool, naiinitan at gustong maligo. Pagkarating sa pool, tinanggal niyang lahat ng saplot. Tsaka nilagay ang katawan sa tubig, magaan sa pakiramdam. Kinuha niyang suot na bagong undies at bra na nakalapag sa gilid. Nakanguso niyang tiningnan yon. Ang ganda niyo. Sa bagay mamahalin nga pala kayo eh. Gusto niyo bang lumangoy? Tanong niya sa hawak na para bang sasagot sa kanya. Ngumiti si Olivia. Inihagis ang undies at bra sa pool. Lumangay lang kayo dyan karapatan niyo maging malaya. Umahon siya at humiga sa gilid ng pool. Namimigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hanggang ngayon tila siya ay dinaduyan ng malakas. Ang paligid na nanatiling umiikot. Pumikit siya. Makatulog na muna. Kakapikit lang ni Olivia na makarinig ng malakas na mura ng kung sino. Damn, Olivia, what are you doing? Dumilat siya at naupo. Pilit inaaninag ang mukha ng taong papalapit sa kanya. Bakit kasi ang dilim ng parting to? Hindi tuloy masyado makita ang mukha ng taong pamilyar para sa kanya. Niyakap niya ang sarili. Nilamig siyang bigla. Napangiti siya nang tuluyang makita ang mukha ng amo niya dahil sa liwanag ng buwan.
Ikaw ang dapat kong tanungin, Olivia. Anong ginagawa mo dito at wala kang kahit ano sa katawan? Tinakpan niya ang hinaharap gamit ang kamay. Wala pala siyang takip. Bakit ngayon ko lang naalala? Alam mo naman pala na wala akong takip sa katawan eh. Bakit tumitingin ka? Nag-iwas ng tingin ang binata at tumayo. Diyan ka lang, kukuha ako ng tuwalya. Olivia, ano ba? Tinulak niya to sa pool at saka tumalon papalapit sa binata. Sir, masarap lumangoy. Samahan mo ko. Hinawakan ni Severo ang mukha niya at saka inamoy nito ang bibig niya.